Good morning po sa ating lahat. Good morning po mga subscriber at mga nanonood ngayong araw na ito sa YouTube. Ito ulit ang panibagong gagawin natin. Electric fan na mahina ang ikot. Ito po siya. Yan, Mitsu ang tatak po niya. Ayan, i-plug natin para makita ninyo kung gaano siya kano. Ayan. Ayan ang ikot niya. Ayan. Bagal ayan number 1, ayan lang ayan na, number 2, number 3 mahina, ayan tapos natin siya. Okay, pag ganyan tong electric fan nyo mahinang umikot, ito lang po ang palitan ninyo. So siyempre tanggalin nyo yung kanyang guard sa likod. Yan, pag wala po siyang tornilyo sa likod niya, ay air lang pag tatanggalin niya, hinuhugot lang po yan. Tapos meron po siyang screw dito sa likod. Okay. Okay. Pag tanggal po ninyo, makikita po niyo dito yung kulay itim. Area. Ito po yung tinatawag na capacitor. Tanggalin po ninyo yan. Yun. Okay. Matigas kung minsan itong tanggalin. So gagawin nyo ng paraan yung paano. Ayun po, pag matanggal nyo po ito, putulin nyo po. Yan. Bali ito pong electric fan na ito ay ginawa na lang po ng paraan to. Ayan o, nakarekta na. Ayan o, naka-bypass. Ito po, naka-bypass na siya. Yung dalawa ng wire nya, binypass na po siya. Yan. Paano ba natin malalaman ito ngayon kung ito ba ay mahina ng kanyang capacitor? Gagamitan po natin siya ng tester. Ito po siya. Ito po yung tester natin. Ito po yung capacitor na papalitan. Ayan po. Ayan. May 1.5 microfarad po ito. So, try natin testerin. Okay. Yun. Ayan po guys, wala na po siyang reading. Ayan. Pag ganyan po wala na yan. Wala. Papalitan po natin ito ng 1.5 microfarad. Ang dilim lang ng camera natin. Dahil lang dito yung customer natin. Sige. Ito lang po papalitan ninyo. Yan, capacitor. Ito nga, at kinuha na yung ating ginawang wall fan. Ceiling fan payala. Ayun, ito. So guys, ito nga pala yung kanyang capacitor na bago. 1.63 ang reading niya. Yan. Ito natin ikakabit ngayon. Pagkakabit nga po pala ng kanyang capacitor ay wala pong baliktad ito kasi may mga nabibili po tayong capacitor na magkaiba kung minsan ng kulay. Nag-aalangan po tayo na magkabit, baka mayroong positive negative po, yun wala po. Kahit pagkabaliktad po yan pwede. Maliban na lamang po kung tayo po ay naglagay ng
naka-bypass po. Pag naka-bypass po ito, pag binaliktad po natin ng capacitor nito, ang kabit niyan sa wire, baliktad din ang ikot. Yan. Medyo na po kasimple yan ang pagkakabit niyan. Yun. Siyempre, para sa protection natin, kasi may kuryente po yan. Sinaksak natin, alive po yan. Titipan muna natin ng konti. Yun. Ganyan lang po kasimple yung pagkakabit na po ng mga kapasitor ng mga electric fan pag mahina po ang ikot. Pero depende pa rin po yan pag mahina ang ikot. Meron po kasing mahinang ikot. Ang diferensya naman po niyan ay yung kanyang shafting o kaya yung kanyang bushing. Kasi kung minsan po ang bushing ng electric fan ay nagkakaroon na po ng dumi niyan. Pag dumumi na po niyan, pag uminit po yung motor natin, yun doon po nagkukos ng stock up. Kaya kahit pa mura lang naman po ang ganitong mga tester, bumili po tayo sa Lazada, mura lang po ito. Basta't mayroon po siyang pang-test ng capacitor. Yan, kung ilang microfarad. Okay, testingin natin. Yun. Okay. Okay, yan go. Umuugong na po siya ng lakas. Number 1 pa lang po yan Yan, number 2, number 3. Yan. Okay? Yan, lumakas na po siya. Malakas na ikot. Yun. Okay, ngayon po yan. Ngayon po, may problema din po ito. Sasabihin ko sa inyo kung anong ka naman ito ay galing po kasi ito sa paggawaan na rin. Inarado sa atin ito Kasi po ito, pumutok na po dati ang siguro nito ang kanyang thermal fuse. So ang ginawa ng manggagawa ay rekta po. Nilagyan po niya ng bypass. Ako po hindi po ako nagba-bypass. Bubuksan po natin itong motor na ito. Yan, lahat-lahat. Pagbukas natin, papalitan po natin ng thermal fuse. Protection po ng motor na kasi mahal na po ang motor ngayon. Ito, salamat ng marami. Pakasubscribe naman po sa YouTube channel ni Danny Guzman, the Handyman. Yan, salamat po ng marami. God bless.